Bago natin silayan ang muling pagsalakay ng mga piratang aswang sa Isla Sagasa, kilalanin muna natin ang pinuno ng mga piratang aswang na si Kapitan Silab. Sa isang umaga ng tag-araw, habang ang tubig ng dagat ay kalmado at bughaw, isang barkong pandigma ang unti-unting lumapit sa isang maliit na isla sa timog ng Mindanao. Ito ay ang barko ni Kapitan Juan Silab, ang kinatatakutang mandaragat na tinaguriang ang sigwa ng karagatan. Sa kanyang kubyerta, nakatayo siya, matangkad, matipuno at may mga matang tila apoy na nagbabaga sa kalupitan. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang itim na latigo mula sa buntot ng pagi, at sa kanyang likuran isang watawat na may guhit ng isang pulang anino, simbolo ng kanyang kalupitan. Walang awang pinapasunog ang bawat bahay. Galit niyang utos sa kanyang mga tauhan, "Patayin ang lalaking lalaban. Ang babae at bata ay isasakay sa barko. Ang matanda ay ililibing na buhay." Sa isang hudyat, ang kanyang mga tauhan ay lumusob sa isla. Nilamon ng apoy ang mga kubo at bumalot ang takot sa mga mamamayan. Ang sinumang lumaban ay tinaga. Ang sinumang nagtangkapang tumakas ay binalian ng buto. Si Juan Silab ay hindi kumukurap habang pinapanood ang karumaldumal na pangyayari. Para sa kanya, ito ay isa lamang pangkaraniwang araw. Bago siya naging isang kinatatakutang kapitan, si Juan ay isang batang lumaki sa gutom at paghihirap. Ang kanyang ama ay isang maralitang mangingisda na pinatay ng mga pirata nang tangkaing ipagtanggol ang kanyang maliit na bangka. Ang kanyang ina ay isang albularyang sinunog ng mga tauhan ng isang dato matapos mapagbintang ang isang mangkukulam. Sa kanyang murang edad, nasaksihan niya ang kalupitan at ang kawalang puso ng mundo. Sa edad na 10, si Juan ay isang ulilang pag-alagala sa mga dalampasigan ng Zamboanga. Hindi siya pinansin ng mga tao. Isang gutom na batang pulubi lamang siya. Ngunit nang minsang agawin niya ang pagkain mula sa isang lasing na bantay ng dato, sinipa siya nito at kinaladkad sa harapan ng plaza. "Isa kang patay gutom na bata," wika ng bantay bago itinarak ang espada sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya namatay. Sa halip, ginamit niya ang natitira niyang lakas upang isaksak ang isang basag na buti sa liig ng bantay. Hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. Pero sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niyang nababalot sa dugo ng bantay. At nagustuhan niya ito. Mula noon, hindi na siya natatakot pumaslang. Lumaki siyang isang mandirigma sa ilalim ng isang pangkat ng mga pirata na kinatatakutan sa buong kapuluan. Sa loob ng ilang taon, natuto siyang lumaban gamit ang espada, latigo at sibat. Ngunit hindi lamang lakas at husay sa paggamit ng kanyang sandata, si Juan ay likas na may katalinuhan sa digmaan. Sa edad na 20, pinaslang niya ang sarili niyang pinuno upang agawin ang barko at trono nito. Walang sinuman ang tumutol. "Simula ngayon, ako na ang inyong kapitan. Ang tututol ay isasama ko sa bangkay nito," matapang niyang sinabi habang itinapon sa dagat ang ulo ng dating pinuno, at walang sinuman ang nangahas na lumaban. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kanyang barko na pinangalanang Itim na Daluyong ay naging isang halimaw ng dagat.
Hindi lamang nila ninakawan ang mga barkong dumaan sa kanilang teritoryo, ay sinunog rin nila ang mga ito. Pinapatay ang mga lalaking mandaragat at ibinebenta ang mga bihag bilang alipin sa mga banyagang mga ngalakal. Isang kwento ang lumaganap sa bawat daungan. Kapag nakita mo ang watawat ng itim na daluyong, ihanda mo na ang sarili mong mamatay. Yun ang bukang bibig ng mga mandaragat. Si Juan Silab ay walang awa, maging ang kanyang sariling tauhan ay takot sa kanya. Sa isang insidente nang may isang tauhan niyang natutulog habang nakasagwan, iginapos niya ito sa isang kahoy at hinayaan sa ilalim ng araw hanggang sa matuyo ang balat nito at malaglag ang kanyang dila sa matinding uhaw. Walang lugar sa barko ko ang mahihina, kasabay ng pagdura sa mukha nito, at muling hiniphip ang malaking tabako sa kanyang bibig at pinakawalan ang makapal na usok mula sa kanyang baga. At mula noon, walang sinuman ang nangahas sumuway sa kanya. Ngunit ang pinakamatinding kasalanan ni Juan ay nangyari sa isang maliit na isla sa timog. Nabalitaan niya na ang isla ay may isang nakatagong templo na puno ng ginto at kayamanan. Isa itong banal na lugar ng isang tribo ng mga babaylan. Isang lugar na hindi dapat lapastanganin. Ngunit sa halip na matakot, tinawanan lang ito ni Juan. Wala akong paniniwala sa sagradong lupain. Ang mahalaga kung ano ang nakatagong yaman nito. Nilusob nila ang isla, pinatay ang mga bantay, at sinunog ang templo. Ang mga rebulto ng kanilang mga Diyos ay giniba at ang gintong yaman ng tribo ay kinuha. Ngunit bago tuluyang maglaho ang tribo, isang matandang babaylan ang humarap kay Juan. Ang dugong iyong pinadanak ay babalik sa iyo. Ang dagat na iyong sinira ay magiging iyong hukay. At sa dilim, ikaw ay magiging halimaw. Sa halip na matakot, pinatay ni Juan ang matanda gamit ang isang punyal na iginilit sa liig nito. Tingnan natin kung sino ang hahatulan, anya, bago muling sumampa sa kanyang barko. Ngunit hindi niya alam ang kanyang oras ay malapit nang matapos. 3 araw matapos ang pananakop, isang matinding bagyo ang lumitaw mula sa kawalan. Walang babala, walang hudyat, isang dambuhalang alon ang lumamon sa barko ni Juan. Sa isang iglap, ang kanyang buong hukbo ay naglaho sa kadiliman ng dagat. Nang magising siya, nasa isang mahiwagang isla siya, ang isla ng mga nawawala. Sa kanyang harapan, isang sinaunang dambana ang nakatayo, at sa loob nito, isang kwintas na may gintong bungo na palamuting nakabitay ang nagliliyab sa itim na mahika. Isang tinig ang lumitaw sa kanyang isipan. Juan Silab, ang dugong iyong pinadanak ay isinumpa ka. At sa kanyang pagtanggap sa gintong bungo, siya ay sinunog mula sa loob, hindi upang mamatay, kundi upang palitan ang kanyang pagkatao ng isang halimaw na uhaw sa dugo at laman. Sa kanyang huling sigaw, siya ay naging Kapitan Silab, ang piratang aswang. Mula noon, ang dagat ay naging mas madilim. Ang kanyang dating barko ay lumitaw muli. Ngunit hindi na ito gawa sa kahoy. Ito ay itinayo mula sa anino at buto ng mga kaluluwang kanyang pinaslang. Ang kanyang katawan ay hindi na tao. Ito ay naging isang halimaw na may balat na makaliskis parang sa isda. May mga matang nagbabaga at may mga kamay na kayang pumilas ng laman sa isang kumpas. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na gutom.
isang gutom na hindi kayang pawiin ng pagkain. Tanging dugo at laman ng tao ang makakapuno sa kanyang kalamnan. At mula noon, hindi na lang siya isang pirata, siya ay naging isang alamat ng lagim. Matapos ang matinding labanan sa isla Sagasa, kung saan napigilan ni Pilo, Lucia, Kaibo at ng mga mandirigma ang pagsalakay ng piratang aswang, isang linggong pistahan at pagdiriwang ang naganap. Ang buong isla ay napuno ng sayawan, awitan at masaganang handaan. Ang mga naninirahan dito, sa kabila ng takot at hirap na kanilang pinagdaanan, ay muling nakaramdam ng pag-asa at pagkakaisa. Subalit sa kabila ng kasiyahan, isang anino ng pangamba ang nanatili sa puso ni Pilo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi ganoon kadaling sumuko ang mga nilalang ng kadiliman. Sa huling araw ng pista, nagpasya nang bumalik sina Pilo, Lucia at Kaibo sa mainland ng Bohol upang ipagpatuloy ang kanilang mga gawain at palakasin pa ang kanilang kakayahan sakaling bumalik ang panganib. Si Bartolome, ang matapang na pinsan ni Pilo na taga-isla Sagasa, ang naghatid mismo sa kanila gamit ang isang matibay na bangkang dilayag. Habang tinatahak nila ang dagat, ang malamig na hangin ay tila may dalang babala sa malayo. Ang isla Sagasa ay unti-unting lumiliit sa kanilang paningin. Ngunit sa puso ni Pilo, isang matibay na pangako ang bumuo. Babalik siya kung kinakailangan, anuman ang maging kapalit. Isang linggo ang lumipas mula nang bumalik sina Pilo sa mainland ng Bohol. Sa panahong iyon, pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalakas ng kanyang sarili. Tinuruan siya ni Kaibo ng mas mataas na uri ng pakikidigma at estratehiya, habang si Lucia naman ay nag-aaral ng mga lihim na dasal at agimat ng mga babaylan. Kasama ang kanilang hukbo, sina Guryo, Baldo at Tandang Mero, sinanay nila ang kanilang katawan at isipan para sa mas matinding laban na maaaring dumating. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa si Pilo sa kagubatan, malapit sa kanilang nayon, isang kakaibang enerhiya ang kanyang naramdaman. Ang paligid ay biglang nangislap ng gintong liwanag at ang hangin ay naging mabigat. Tila ba ang buong paligid ay lumulutang sa isang dimensyon na hindi pangkaraniwan. Mula sa kalagitnaan ng liwanag, lumitaw ang isang makapangyarihang nilalang. Mula sa kalagitnaan ng liwanag, lumitaw ang isang makapangyarihang nilalang. Isang arkanghel, may malalapad na gintong pakpak, baluting kumikislap na tila gawa sa dalisay na apoy, at isang espadang nag-aalab ng banal na kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng matinding sindak, ngunit kasabay nito ay isang di maipaliwanag na kapanatagan. Pilo, dumadagundong ang kanyang tinig, puno ng awtoridad at kapangyarihan. Ang kadiliman ay muling bumabangon. Ang piratang aswang ay hindi pa tapos. Mas malakas sila ngayon, at sa loob ng ilang oras, muling sasalakay sila sa isla Sagasa. Hindi na sila tulad ng dati. May dala silang bagong kapangyarihan na galing sa madilim na hukbo, sa isla ng mga nawawalang kaluluwa. Kung hindi kayo makakarating sa lalong madaling panahon, mauubos ang buong isla, Pilo. Nanlaki ang mga mata ni Pilo. Hindi niya inakala na ganoon kabilis ang pagbabalik ng panganib sa isla. Pero teka muna, sino ka ba? Tanong ni Pilo na naguguluhan. Ako ay pinadala ng bathala mula sa kalangitan, at ako ang iyong gabay, ang arkanghel. Ako si Rafael. Ngunit paano kami makakarating agad?
Aabutin kami ng ilang oras sa paglalakbay sa dagat. Tumindig ang arkanghel at sa isang kumpas ng kanyang kamay, bumukas ang isang pabilog na portal na bumabalot sa asul at gintong apoy. Walang oras para sa mahabang paglalakbay. Sa pamamagitan ng ika-4 na dimensyon, dadalhin ko kayo sa Isla Sagasa sa loob lamang ng isang iglap. Sa isang kisap mata, isang malakas na bugso ng hangin ang humigop kina Pilo, Lucia, Kaibo at ang kanilang hukbo. Naramdaman nila ang kakaibang puwersa ng dimensyon habang lumulutang sa kawalan. At bago pa nila lubusang maunawaan ang nangyayari, bigla silang lumitaw sa Isla Sagasa. Ang buong isla ay nagulantang sa kanilang misteryosong pagdating. Maging sina Bartolome at Dato Donato ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Pilo, Kaibo, Lucia, papaano kayo nakarating agad? Gulat na sigaw ni Bartolome habang tumatakbo palapit sa kanila. Si Dato Donato, ang matandang pinuno ng isla, ay lumapit kay Kaibo na may paggalang at pagkamangha. Isang biyaya ng mga anito ang inyong pagdating, Kaibo, sapagkat nanganganib muli ang aming isla. Ngunit bago pa sila makapagsalita, isang nakakakilabot na halakhak ang pumuno sa hangin. Sa abot tanaw, isang itim na barko ang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Hindi normal ang pagkilos nito. Tila ba ito'y pinapagalaw ng isang madilim na kapangyarihan. Ang tubig sa paligid nito ay kumukulo at nagiging kulay berdeng matingkad, at ang mga ulap sa langit ay nagmamadaling dumilip. Napagtanto ni Pilo at Dato Donato na kailangang bilisan nila ang paghahanda. Hinati nila ang kanilang hukbo sa iba't ibang bahagi ng isla upang tiyakin na walang makakapasok sa kanilang teritoryo. Nang makita ang barko ng mga piratang aswang na papalapit sa Isla Sagasa, isang matinding pangamba ang bumalot sa buong pulo. Ngunit walang puwang ang takot sa gitna ng digmaan. Kinailangan nilang kumilos ng mabilis, mag-isip ng matalas at lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. Sa ilalim ng kumikislap na liwanag na buwan, tinipon ni Dato Donato ang lahat ng kanyang mga mandirigma sa gitna ng isla. Sa harap ng templo ng mga ninuno, ang matandang pinuno, bagaman may edad na, ay nanatiling matikas, nakasuot ng kanyang pulang balabal na sumisimbolo ng dugo at tapang ng kanilang lahi. Mga anak ng Isla Sagasa, tinig niya'y umaalingaw-ngaw, puno ng sigla at pangaral. Ang madilim na alon ay muling dumarating, at sa gabing ito, ipapakita natin sa mga halimaw na hindi tayo susuko. Hindi nila maaagaw ang ating tahanan. Itakda ang inyong mga posisyon at ipaglaban ang ating isla. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga mandirigma ayon sa kanilang tungkulin. Bawat isa'y may pananagutan. Bawat isa'y may misyon. Sa hilagang bahagi ng isla, ang pinakamalamig at pinakamadaling daanan mula sa dagat, pumwesto si Kaibo, ang matandang pinuno ng mga mandirigma mula sa minlan ng buhol. Sa kanyang tabi, hawak ang kanilang mga sandata ay sina Guryo at Baldo, dalawang malalakas at bihasang mandirigma na pinalaki sa digmaan. Ang hangin sa lugar na ito ay may dalang hininga ng kamatayan. Malamig, mabigat at tila may sumisilip na mga mata mula sa karimlan. Alam ni Kaibo na dito unang susubukin ang kanilang lakas. Guryo, Baldo, bantayan ang mga anino ng tubig. Huwag ninyong hayaang lumapit ang kalaban sa paril ng liwasan. Dahan-dahang inilabas ni Guryo ang kanyang sandata, isang matandang sibat
na sinasabing hinulma mula sa buto ng isang higanting dambuhalang isda. Si Baldo naman ay humawak sa kanyang maliit ngunit matalim na itak na kanyang ipinasad sa kanyang palad upang maramdaman ang talim at bigat nito. Sa kanilang likuran, ang iba pang mga mandirigma ay nakatago sa lilim ng mga punong niyog. Hawak ang kanilang mga palaso at busog, handang umatake mula sa dilim. Kapag lumusong ang kalaban, huwag kayong mag-atubili. Matapang na bili ni Kaibo, patayin sila bago pa sila makabangon mula sa tubig. Samantala sa silangang bahagi ng isla, ang himpapawid ay mabigat na tila nagbabanta ng matinding unos. Dito pumwesto si Tandang Mero, ang pinakamatandang babaylan ng Bohol, kasama ang iba pang babaylan at albularyo. Sa kanilang paligid, nagliyab ang mga dapog habang ang kanilang mga kamay ay nakataas sa langit. Isinasagawa ang mga sinaunang orasyon at sinulatan nila ang buhangin ng mga simbolo sa pamamagitan ng kanilang hintuturo. Ang kanilang tungkulin ay hindi upang lumaban gamit ang sandata, ngunit upang ipatawag ang kapangyarihan ng kalikasan upang ipagtanggol ang isla. "Dinig mo ba ang sigaw ng dagat, Tandang Mero?" tanong ng isa sa mga batang babaylan. "Sila'y nag-aalimpuyo, nagbabanta, ngunit hindi natin hayaang magtagumpay sila." Pinikit ni Tandang Mero ang kanyang mga mata at binigkas ang isang makapangyarihang dasal. Ang hangin sa paligid ay unti-unting bumigat at isang mahiwagang alon ng enerhiya ang bumalot sa kanila. Sila ang magiging pananggalang ng isla laban sa madilim na mahika ng mga piratang aswang. "Sa ating dugo, sa ating dasal, palakasin ninyo ang ating mga mandirigma. Hindi magagapi ang ating lahi," tura ni Tandang Mero. Sa kanlurang bahagi naman, ang malawak na dalampasigan ay tahimik, ngunit may pangambang nagkukubli sa ilalim ng buhanginan. Si Bartolome, ang matapang na pinsan ni Pilo, ay nakapwesto rito kasama ang kanyang ama na si Isko. Ang dalaway may hawak na malalaking kampilan, habang ang kanilang mga kasamahan ay may mga kalasag na yari sa matigas na kahoy ng magpuno at kamagog. "Ama, hindi ba't dito rin dumaan ang mga halimaw noong nakaraan?" tanong ni Bartolome habang hinahaplos ang tagiliran ng kanyang tabak. Tumango si Isko, ang kanyang mukha'y mahigpit, walang halong takot. "Oo anak, at kung susubukan nilang muling pumasok dito, maghanda ka. Hindi na natin sila palampasin." Sa isang kumpas, inilagay nila ang kanilang mga bitag sa ilalim ng buhangin, mga patibong na yari sa matutulis na kawayan at bakal, handang sumalubong sa sinumang tatapak sa kanila. Sa pinakasentro ng isla Sagasa, sa harap ng templo ng mga ninuno, nakapwesto si Dato Donato at ang kanyang hukbo. Dito ang huling linya ng depensa, ang huling kuta bago masakop ng mga halimaw ang isla. Ang matatapang na mandirigma ng isla ay pumapalibot sa templong ito. Hawak ang kanilang mga sandata, busog at sibat. Ang kanilang mga kalasag ay nakataas at ang kanilang mga mata ay matalim, puno ng paninindigan. "Hindi sila makakalapit sa ating ninuno," sabi ni Dato Donato habang itinaas ang kanyang baston ng pamumuno. "Dito nakasalalay ang ating kaluluwa. Kung kailangang ibuhis natin ang ating buhay, gagawin natin ito." At sa timog bahagi ng isla, kung saan ang daluyong ng dagat ay pinakamabagsik, pumwesto sina Pilo at Lucia. Ito ang pinakamapanganib na lugar dahil dito inaasahang dadaan ang pinakamalakas na puwersa ng kaaway. Sa isang mataas na bato nakatayo si Pilo. Hawak ang kanyang itak
na kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa kanyang tabi si Lucia ay may hawak na agimat na nagliliwanag sa dilim. Nakasuot ng isang pulang saya na may mga sinaunang ukit ng proteksyon. "Pilo, nararamdaman mo ba?" bulong ni Lucia. Naririnig nila ang isang halakhak, malalim, mabangis at puno ng puot. Sa laot, ang itim na barko ng piratang aswang ay papalapit. Sa ibabaw ng barko, isang anino ang tumindig. Si Kapitan Silab, ang kanyang gintong bungo sa liig ay kumikislap at ang kanyang tabak na may itim na apoy ay hinugot niya mula sa kanyang likod. "Sugod! Wasakin ang isla!" At sa isang iglap, lumindol ang lupa. Sa kabila ng dilim ng gabi, 3 higanting barko ang lumitaw sa laot. Dumadagundong ang kanilang mga layag na animoy itim na pakpak ng isang dambuhalang paniki. Itim, marumi at puno ng mga nakasabit na bungo. Ang barkong ito ay hindi ordinaryong sasakyang pandagat. Ito ay mga sasakyang isinumpa. Pinatatakbo ng itim na mahika at dugo ng kanilang mga biktima. Sa ibabaw ng pangunahing barko, nakatayo si Kapitan Silab, ang kinatatakutang pinuno ng mga piratang aswang. Ang kanyang gintong bungo na nakasabit sa leeg ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Tila buhay, nagmamasid sa kanilang susunod na tagumpay. "Narito na tayo, mga kampo ng dilim!" sigaw niya habang itinutok ang kanyang itim na tabak sa isla. "Ngayong gabi, wala nang makakatakas. Kunin ang kanilang dugo, sakupin ang kanilang tahanan." Sa isang iglap, lumundag mula sa barko ang daan-daang aswang. Mga nilalang na hindi na mukhang tao. Ang ilan ay may mahahabang kuko. Ang iba'y may baluktot na katawan at nanlilisik na mga mata. Ang kanilang mga pangil ay kumikintab sa gutom at ang kanilang balat ay nagkukulay abo, sinyalis ng kanilang malagim na sumpa. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit, isang malakas na hangin ang biglang humampas sa kanila. Sa silangang bahagi ng isla kung saan pumwesto ang mga babaylan, nakatayo si Tandang Mero, ang matandang albularyo na kilala sa kanyang makapangyarihang orasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang bibig ay bumibigkas ng sinaunang dasal na mula pa sa mga ninuno ng isla. Sa kanyang harapan, nagliyab ang isang malaking apoy at sa kanyang paligid ay ang iba pang mga babaylan sumasayaw sa ritual ng kalikasan. Sa ngalan ng liwanag, sa utos ng langit, ipatawag ang bagyong pipigil sa kadiliman. Sa isang iglap, bumalot ang hangin sa isla, nagtipon sa laot at biglang lumitaw ang isang napakalaking ipo-ipo. Ang ipo-ipong ito ay hindi pangkaraniwang buhawi. Ito ay binuo ng espiritu ng hangin, ng dalisay na enerhiya ng kalikasan. Sa kanyang galit, sinunggaban nito ang mga barko ng piratang aswang. Nililigid ng matatalim na ihip ng hangin. Pinipigilang makalapit ang sasakyang pandagat ng mga halimaw. Sigaw ng ilan sa mga aswang na tinangay ng buhawi. Hinagis palayo sa dagat, hindi na muling makakabalik pa. Ngunit hindi rin nagpatinag si Kapitan Silab. Sa isang masamang ngiti, binuka niya ang kanyang bibig at mula rito ay lumabas ang isang itim na usok, isang maitim na mahika na dumaloy patungo sa ipo-ipo. "Huwag ninyong isiping kayo lang ang may kapangyarihan," sigaw niya habang inaangat ang kanyang itim na tabak na nagliliyab sa itim na apoy. Sa isang iglap, ang ipo-ipo ay nagsimulang punitin ng kadiliman. Tila nilalaso ng itim na mahika ang malinis na kapangyarihang ipinatawag ni Tandang Mero. "Hindi!
Hindi ito maaari mangyari, sigaw ng isang batang babaylan. Si Tandang Mero kahit matanda na ay hindi nagpatinag. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinawag ang lahat ng lakas ng kalikasan upang labanan ang itim na mahika. Ngunit ramdam niya ang matinding bigat nito. Tila may isang sinaunang puwersa ng kasamaan ang lumalaban sa kanila. At sa isang iglap, naglaho ang ipo-ipo. Ha! Sabay-sabay na halakhak ng mga piratang aswang. Wala nang pipigil sa amin. Sa pagbagsak ng huling hangin ng bagyo, walang patid na lumusob ang mga halimaw patungo sa dalampasigan. Dumaong ang kanilang barko at sa unang hakbang pa lang ng kanilang madugong pagsalakay, narinig na ang malalakas na sigaw ng digmaan.